Magandang gabi. Ngayon ay March 23, 2026. Ako si Midori Tachibana at ito ang Cool News Primetime. Sa bayan tayong nasusubaybayan sa DZEX 1026, 96.7 SF Radio, 89.5 Manila SDR, pati sa YouTube at Twitch channels ng Cool TV at Cool News. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, nakatakdang magmahal muli ang presyo ng petrolyo simula bukas March 24 ayon yan kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Magtataas ng presyo ng gasolina ng 6 na piso at 47 cents kada litro samantalang ang diesel ay magmamahal ng 11 pesos and 88 centavos kada litro. Ang kerosene ay sisipa naman sa 13 piso at 66 na sentimo kada litro. Sa adigarin, nawawalan ng kita tuwing nagpapatupad ng staggered bago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado dulot ng gyera sa gitnang silangan. Dagdag niya, magtatagal ang nakaimbak na petrolyo hanggang sa unang linggo ng Mayo. Gusto nang agarang ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsususpinde sa pagsisingil ng excise tax sa produktong petrolyo ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa aking pagkakalam, ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan at lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Ito ay matapos sabihin ni Marcos noong Huwebes na dedepende sa magiging lagay ng pandaigdigang merkado ang pagpapatupad ng emergency powers para masuspinde ang paniningil ng excise tax sa produktong petrolyo. Iginiit ni Castro na walang oil crisis sa Pilipinas at pinaplansya pa ng gobyerno ang pagtatatag ng isang crisis committee para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain at krudo sa bansa. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Pinayagan ng gamitin ng Department of Energy ang pansamantalang paggamit ng lower grade petroleum products para mapanatili ang supply ng langis sa bansa kasunod ng girian sa Middle East. Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ng ahensya na ito ay isang contingency response para masiguro ang tuloy-tuloy at sapat at accessible na supply. Sa ilalim ng Department Circular Number DC 2026-03-0010, restricted ang paggamit ito sa in-use vehicle models mula 2015 pababa, traditional na jeep, industrial applications tulad ng power plants at generators at marine at shipping operations. Para hindi maabuso ang sistema, kinakailangang ihiwalay ng mga oil companies ang Euro 2 at Euro 4 fuels mula sa pag-iimbak, pagkakarga at pagbebenta nito. Kasado na ang 2 araw na malawakang transport strike sa March 26 at 27 para magdemanda ng pagkilo sa gobyerno patungkol sa sobrang pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa sigalot sa Middle East. Saad ng Pangulo ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide na si Modi Floranda, ito ay kasunod ng kanilang naunang pagwewelga nitong nakaraang linggo. Inaasahang mas marami ang makikilahok sa naturang demonstrasyon mula sa mga sektor ng transportasyon, mga manggagawa at commuter. Panawagan ng mga grupo ang nationalization ng oil industry kung saan nakasalalay sa gobyerno ang presyo ng produktong petrolyo pati na rin ang katapusan ng girian sa gitnang silangan. Pansamantalang nagsuspinde ng ilang ruta ang Cebu Pacific bilang pagtugon sa tumataas na presyo ng langis sa bansa. Simula sa susunod na buwan, hindi muna lilipad
ang mga rutang Davao to Bangkok at pabalik, Iloilo to Bangkok at pabalik, Iloilo Singapore at Clark to Hanoi. Mababawasan naman ang paglipad kada linggo na rutang Cebu to Singapore, Manila to Jakarta, Manila to Kuala Lumpur, Manila to Melbourne at Manila to Sydney. Nakatakdang ipatupad ang temporary suspension hanggang Oktubre. Pinaiimbestigahan ni National Bureau of Investigation NCR Director Melvin Matibag ang di-umano'y land grabbing scheme sa 400 ektarya ng lupa sa Mariveles, Bataan matapos magsampan ng reklamo ang 15 magsasaka laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at iba pa. Inilipat umano ang pagmamay-ari ng mga lupa sa First Bataan Mariveles Holdings Corporation nang walang pahintulot mula sa Department of Agrarian Reform noong 2020, kahit na dapat ay ibinigay na sa mga magsasaka ang Certificate of Land Ownership Award or CLOA. Ayon sa mga magsasaka, pineke ang mga dokumento na ginamit sa paglilipat ng higit sa 60 titulo ng lupa. Saan ng isang testigo nag-away si Roque at Ramil Madriaga, ang di-umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte dahil tumulong si Madriaga na mabawi ang lupa na kinuha sa kanila ng grupo ni Harry Roque. Mariing itinanggi ni Roque ang paratang ni Madriaga. Sa ating ulat panahon, mainit na muli ang magiging nararamdaman ng ating mga Pilipino dito. Ayan ay matapos ideklara ng Pag-asa ang formal na pagsisimula ng dry season sa bansa. Ang amihan ay ang malamig at tuyong hangin mula sa Siberia at China na nakakaapekto sa Pilipinas tuwing katapusan ng taon hanggang sa unang 3 buwan ng sumunod na taon. Easterlies na ang iiral na weather system sa buong bansa, lalo na sa northern at eastern Samar kung saan magdudulot ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat na may posibilidad ng pagguho at pagbaha dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Samantala, makulimlim ang magiging kaulapan na may kasamang isolated rain showers at thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Naramdaman ng pinakamalamig na temperatura noong 6:30 ng umaga na may lamig na 19.1 degrees Celsius habang pinakamainit naman noong 1:00 ng hapon sa init na 31.1 degrees Celsius. Nagbabala ang World Meteorological Organization sa lalong paglala ng pandaigdigang klima sa kanilang taunang State of the Global Climate Annual Report. Naitala ang 2025 bilang isa sa mga pinakamainit na taon sa kasaysayan na humigit sa 1.43 degrees Celsius mula sa karaniwang temperatura noong 1850 hanggang 1900. The state of the global climate is in a state of emergency. Planet Earth is being pushed beyond its limits. Every key climate indicator is flashing red. Sa unang pagkakataon, isinama sa taunang ulat ang energy imbalance ng mundo o ang antas ng pagpasok at paglabas ng enerhiya mula sa planeta. Kapag stable na ang klima, ang pumapasok na enerhiya mula sa araw ay halos kapareho ng lumalabas sa ating mundo, pero nagbago ito dulot ng labis na pagpapakawalan ng mga greenhouse gases katulad ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide na umabot sa pinakamataas na level sa loob ng 800,000 taon. Today's report should come with a warning label. Climate chaos is accelerating and delay is deadly. Abangan. Eroplano ng Air Canada Express bumangga sa fire truck sa runway ng LaGuardia Airport sa New York. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Cool News Primetime.
Nagbabalik ang Cool News Primetime. Patayan 2 piloto at 41 ang sugatan matapos sumalpok ang Air Canada Express CRJ-900 sa isang truck ng bumbero sa runway ng LaGuardia Airport sa New York City maghahating gabi nitong linggo. Kinumpirma ito ng Jazz Aviation na nagpapatakbo ng Air Canada Express na mula Montreal ang eroplano. Napuruhan ang harapan nito at tila'y tumingala pa itaas. Kanselado ang mga flight mula at palabas ng paliparan habang sarado ito hanggang alas 2 ng hapon Eastern Standard Time para sa paunang investigasyon. Pinirmahan na ni Senate President Vicente Sotto III ang panukalang nagpapatigil ng pangongolekta ng excise taxes sa produktong petrolyo. Sa kanyang pagharap sa media, sinabi ni Sotto na natanggap niya ang Senate Bill 1982 na nanagamienda sa National Internal Revenue Code para mabigyan ng kapangyarihan ang kasalukuyang Pangulo para magbawas o magsuspinde ng paniningil ng excise tax sa panahon ng sakuna. Ibibigay na sa Malacanang ang panukalang batas para pirmahan ng Pangulo kapag napirmahan na ni House Speaker Bogie D. Kapag napirmahan na ng Pangulo at maging formal na batas, maaari siyang magbawas o ipatigil ang paniningil ng excise tax sa langis kapag tumaas sa higit $80 kada bariles isang buwan matapos ilabas ang suspension o reduction order. Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ngayong araw si dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 ex-Marines at host ng Sunshine Media Network International na nag-akusa sa kanyang nanuhol umano sa International Criminal Court. Kasama sa mga sinampahan ng libel ang legal counsel ng mga ex-Marines na si Levi Baligot, dating kongresistang si Mike Defensor, dating broadcaster Jason Sa, Lorraine Badoy, pati ang mga host na sina Byron Banat by Cristobal, Oliver Coach Oli Cristobal, isang alias Master Judea, at Paring RJ Piodina. Idinemanda ng dating senador ang grupong 3 linggo matapos siyang naunang magsampa ng kasong perjury at cyber libel laban sa kanila. Ayon kay Trillanes, hindi dito nagtatapos ang pagsasampa ng reklamo dahil halata na umano kung paano sila naghahabi ng kwento. Sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang 343 overseas Filipino workers galing Middle East sa Villamor Air Base sa Pasay City ngayong araw. Nagmula sa Qatar, Kuwait, Bahrain at Saudi Arabia ang mga lulan ng ika-4 na government chartered flight. Saad ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakarating ang mga OFW matapos bumiyahe papuntang Riyadh kung saan sila sumakay ng eroplano pauwi ng bansa. Dagdag niya, patuloy ang paghahanda para sa dagdag na repatriation efforts kung saan ang 2 susunod na flight ay magmumula sa United Arab Emirates na may malaking Filipino community. Ang ating huling salita ngayon ay isang balita mula sa ibang bansa. Pumanaw na si Robert Mueller, ang dating direktor ng Federal Bureau of Investigation na nanguna sa investigasyon ng pagmamanipula sa 2016 US presidential elections sa edad na 81. Pero hindi iyon ang tampulan. Mula ito sa pambabastos ng isang pangulo sa alaala ng isang taong ginawa lang naman ang kanyang tungkulin. Nagbubunyi ang isang pangulo sa pagkamatay ng isang lingkod bayan na tinuturing na kalaban. Si Mueller ay nagsilbi sa bayan. Naglingkod sa US Marines kung saan siya na destino sa Vietnam, umupo bilang hepe ng Federal Bureau of Investigation noong panahon ni dating Pangulong George W. Bush. Ginawaran siya ng Bronze Star, Purple Heart, ang Vietnamese Cross of Gallantry at 2 Navy Commendation Medals. Pero nagbago ang paningin ng madla noong natalaga siya bilang Special Counsel noong 2017 upang imbestigahan ang umano'y pandadaya at pangingialam ng Russia sa 2016 presidential elections. Inilathala niya ang kanyang mga nakalap noong 2019 sa isang 448-page report kung saan bigo niya mapalabas ang pagkakaugnay ng Trump campaign at Russia sa pandadaya ng halalang iyon.
Mula nooy, tila isinuka na ng Pangulo ng Bansa ang katauhan ng isang opisyal na tumupad lamang sa kanyang tungkulin. Bagay na hindi hata matanggap ng isang isip batang ang kayang lang gawin ay maghasik ng lagim. Ito ang katotohanan. Inialay ni Robert Mueller ang kanyang buhay para sa kanyang inambayan at isang makapili ang hindi maatim na ipagdiwang ang kanyang pagkamatay dahil wala siyang respeto para sa mga napayapa at kahit sa mga buhay pa. Ganyan ba ang paggalang sa namatay, ma'am? Iyan ang ating huling salita. At iyan lamang ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Cool News at TGON Cool FM para sa pinakahuling updates. Ako si Midorita Chebana, magandang gabi. Ang oras natin, 10:04 p.m.